Narito ang tatlong players na mali ang nalaruan na era. Mas magiging effective sana ang mga dating players na ito kung sa ngayong time sila ng NBA naglaro. Number 1, Hedo Turkoglu. Sumikat si Hedo Turkoglu sa time niya sa Orlando Magic with Dwight Howard. Isang 6'10 small forward na may ability to create plays at magdala ng bola sa time na karamihan ng ball handling duties ay point guard lamang talaga ang gumagawa. Isa sa mga naunang makagawa ng point forward prototype na sobrang in-demand na sa NBA ngayon. In his best year sa Orlando ay nagtala si Turkoglu ng 19.5 points, 5.7 rebounds and 5 assists per game noong 2008 season kung saan niya naiuwi ang Most Improved Player of the Year award. After that year ay nakapasok nga ang Orlando sa NBA Finals, knocking off ang defending champions na Boston Celtics, pati na rin ang rising superstar na si LeBron James in the process. Kung sa ngayong NBA nga naglaro si Hedo, ay parang isang Luka Doncic ito gumalaw. An oversized guard forward na kayang mag-create ng sarili niyang shots, can create opportunities para sa kanyang mga teammates, at of course ay merong isang deadly na 3-point shot. Turkoglu went on to play para sa teams ng Raptors, Suns at Clippers after his Orlando Magic days, bago tuluyang magretiro noong 2015. Sa ngayon ay isa na siyang basketball executive para sa national team ng Turkey. Number 2, Lamar Odom. Isa na namang big forward na kayang magdala ng bola to playmake. Sumikat si Lamar Odom sa time niya sa Los Angeles Lakers with Kobe Bryant kung saan sila nanalo ng kampyonato noong 2009 at 2010. Siya ang nagsisilbing spark plug off the bench ng Purple and Gold who can do a little bit of everything sa loob ng court. He can run the fast break, he can grab rebounds, at kaya rin gumawa ng plays for his teammates. Sinabi pa nga ni Kobe na kung may work ethic si Odom na kagaya ng kanya, ay kaya nitong maging isa sa mga pinakamagagaling na NBA players in their time. In his best season sa Lakers ay nagtala si Odom ng isang double-double, 14.2 points, 10.6 rebounds, and 3.5 assists per game. Naiuwi niya rin ang 2011 6th Man of the Year award due to his contribution sa LA in just 35 starts that year. In today's pace and space game ay talagang magdadrive itong si Odom dahil sa kanyang athleticism at versatility mapa-opensa man o depensa at 6 foot 10 inches. Kung may modern comparison nga itong si Odom ay maaari nating sabihin na para siyang mix ng isang Julius Randle at Ben Simmons with a better 3-point shot sa dalawang players na ito. Huling naglaro si Lamar Odom para sa Clippers noong 2013 NBA season. At ang number 3 sa ating listahan, ang isa sa mga pinaka-versatile na sharpshooter sa NBA history, Peja Stojakovic. Isang 6'10 combo forward who can shoot the lights out mula sa 3-point line. Sa buong karera nga ni Peja sa NBA ay nag-average siya ng 40% mula sa 3. Sumikat siya sa time niya sa Sacramento Kings kung saan umabot sila ng Western Conference Finals noong 2002. Bago pa sumikat ang isang Michael Porter Jr. ay nauna nang nagasek ng shooting itong si Stojakovic. Isipin nyo naman, Goat Fam, he is a legit 6'10 forward na grabe ang kamay sa 3. Talaga namang sa ganyang tangkad ay halos hindi niya na makikita ang kahit sinong defenders na sumasabay sa kanya. Even a legend Larry Bird called him the best shooter of his time. In his best year sa Kings ay nag-average si Peja ng 24.2 points, 6.3 rebounds and 1.3 steals per game. Sa time kung saan mabagal at grind it out sa loob ng paint ang style ng basketball ay nag-drive ang 6'10 Serbian na ito. What more pa kaya kung sa modern era siya naglaro kung saan in demand ang mga oversized wings na kagaya niya who can shoot from the outside at kaya ring mag-slash sa loob ng paint to finish. Huli nga siyang naglaro para sa Dallas Mavericks noong 2011 season kung saan nanalo sila ng kampyonato kalaban ng Miami Heat.